Si Haro at Gako, biglang yumaman ng walang kahirap-hirap. Jackpot, pero teka, hindi pa man sila nakakatulog sa pera. Nangangatog na agad si Gako. Pero Haro, paano kung malaman ng pulis na mayaman na tayo bigla? Malay mo, hulihin tayo. Baka sabihin, scammer tayo. O kaya anak ng sindikato. Pero si Haro, wala siyang pake. Bigla niyang sinubukan maligo gamit ang pera. Ganito pala ang pakiramdam ng mayaman. Ang bango ng yaman ko. Kahit amoy lumang wallet na may pawis. At hindi lang yun, pinilit pa niyang maghubad si Gako at matulog din sa pera. Si Gako naman, natulala. Pitang ina, hindi ganito ang pangarap ko. Bakit ako parang ginawang sanggol sa diaper na gawa sa cash? Habang si Haro ay busy mag-photo op sa kanyang cash bath, si Gako naman ay nagpaplansya ng pera. Kailangan lapat ang lahat ng bills. Hindi pwedeng gusot ang kayamanan natin. Pero nagseryoso rin siya saglit. Haro, dapat gamitin natin tong pera sa tama. Kailangan nating magtayo ng kumpanya. Si Haro, tama. Pero, anong pangalan ng kumpanya natin? At dahil hindi sila makaisip ng pangalan, tinulungan sila ng isang mayamang negosyante. Bayaran mo na lang ako kapag naging successful na kayo, ha? Tapos, boom! Nagkaroon na ng plano sina Haro at Gako. April katumbas hiring season. Kailangang makahanap ng employees. Gamitin ang pera para mag-recruit ng the best workers. Pero may malaking problema, walang gustong mag-apply. Dahil, wala pang pangalan ng kumpanya nila. Gako, PCHA, kahit maglagay tayo ng job hiring ad, anong ilalagay nating pangalan? Company ni walang pangalan, Inc. Samantala, ang mayamang negosyante ay nagdududa na. Mukhang mali ata ang pinagbigyan ko ng pera. Pero nang ipinakita ni Gako ang laptop niya, isang tambak na aplikante. Maraming gustong mag-apply sa amin, sabi ni Gako. At ang pangalan ng kumpanya namin ay Trillion Game. Mga magkakaibigan ang nakaupo sa isang mahabang mesa. Seryoso ang mukha ni Haro habang tumingin sa kanyang mga kasama. Mga kaibigan, ito ang ating unang proyekto. Kailangan nating humanap ng pinakamahusay na manager, aniya, puno ng determinasyon. Pero si Kedoin, na parang wala sa mood, ay napabuntong hininga. Alam nyo namang opisina ko to, di ba? At kayo ang may meeting dito. Bilisan nyo na lang. Si Gako naman ay tila inspired at may kaunting drama pang naganap, may biglang spotlight effect sa kanyang mukha. Ngayon, tayo ay magsasagawa ng alam ko ang sikreto nila sa Dragon Bank, pwede ko kayang gamitin ito para manalo. Pero maya-maya lang, napailing siya. Hindi. Kailangan kong magpaka-professional. Dapat deadma lang. Sa loob ng opisina, tila kinakabahan si Gako. Anong tanong ang dapat nating itanong? Nagkibit balikat si Haro. Kahit ano na lang. Hindi naman nila malalaman ang sagot agad. Ngunit sumimangot si Gako. Huwag basta-basta. Dapat challenging. Biglang may inilabas si Haro na isang napakalaking libro, isang libro na parang galing sa isang underground mafia. Dragon Bank, Ultra Hard Questions for Managers. Nagulat si Kedoin. Saan mo nakuha yan? Ninakaw mo ba yan? Napangisi si Haro. Hindi no, binili ko sa online, pero di ko pa binabayaran. Unang sumagot ang isang aplikante, may kumpiyansa sa boses. Hahanap ako ng bata na kayang bumaba para kunin ito. Napatayo si Kedoin sa gulat. Grabe ka. Walang malasakit sa bata. Next. Sumunod na aplikante. Kalmado ang tono. Kukuha ako ng maraming oras para maghanap ng ibang paraan. Umiling si Kedoin. Maling sagot. Sa negosyo, oras ang puhunan. Next. Pangatlong aplikante. Isang babaeng mukhang smart pero chill. Susuko na lang ako at magtatayo ng bagong kumpanya. Napalunok si Gako. What? Ang bilis mong sumuko. Hindi kita kukunin kahit libre ka pa. Pang-apat na aplikante, isang lalaki na mukhang may alam, ay nagsabing, hahanap ako ng isang bagay na kasinlaki ng bata para gamitin sa pagkuha ng flash drive. Nagkaroon ng dramatic pause. Napatango si Haro, tila impressed. Dugtong ng aplikante, ang isang manager ay dapat pumili ng opsyon na may 100% na tsansang magtagumpay. Lumingon si Kedoin, may hinala sa mata. Parang rehearsed, suspicious. Biglang ngumiti ang aplikante.
Alam ko rin na ang inyong kumpanya ay may 30th milyong yen. Nagulantang si Gako. Ha? Paano mo nalaman yun? Haro, sinabi mo ba? Napatingin sila kay Haro, na kunwari busy sa cellphone. Hinga ko ang Dragon Bank question book, pero biglang yumuko si Rinrin. Yan ba yung tanong mula sa Dragon Bank? Nabasa ko na yan. Alam ko na lahat ng sagot. Hindi patas. Mag-isip na lang kayo ng bago. Natahimik ang opisina. Napalunok si Gako. Improv mode na tayo, guys. Nagngitian sina Haro at Kedoin. Matapos ang interview, nagtipon-tipon sina Haro, Gako, at Kedoin na parang may isasagawang secret mission. Sabi ni Gako, isa lang ang nakasagot ng tama sa tanong natin, pero gusto pang hamati sa kumpanya natin. Ano sa tingin nyo? Napakamot sa ulo si Haro. Ikaw naman ang makakasama niya. Kung feeling mo sulit siya kahit ang taas ng pangarap niya, edi go. Tahimik lang si Kedoin habang dahan-daang umiinom ng kape, parang walang pake. Pero sa huli, napailing si Gako. Halaka, parang hindi ko siya kayang tiisin. Baka bukas, siya na CEO tapos tayo na lang janitor. Kayo dati, pero si Haro at Gako ay galing sa Dragon Bank Company. Bigatin. It company siguro pa kaming totoong negosyo. Sakto namang proud pa. Ginawa nila akong presidente ng kumpanya nila. Ako nga yung in-interview nila eh. Sabi ni Haro, meron na tayong pinakayang na presidente para sa kumpanya natin. Nag-flashback bigla si Rinrin, yung mga yakapan nila ng pamilya niya, yung celebration party ng mga kaibigan niya, yung pag-post niya sa social. May CEO na tayo. Kinabukasan, naganap ang kanilang unang business meeting sa paaralan ni Nong niya. Sagot ni Haro, sabi ni Gako, ito ang best location para sa meeting natin. Habang pinag-uusapan ng kumpanya, napansin si Haro, ang tinutukoy ni Rinrin ay ang security skills ni Gako. Champion siya sa Security Championship Tournament, so pwede nating gawing produkto yan. Oo nga, sagot ni, hindi ko alam kung kaya ko, pero susubukan ko. Sabi ni Haro, kaya ni Gako yan. Marami siyang alam. Ngayon, sisimulan natin ang ating Faki AI development business. May CEO na sila. Pakipindot na lang ng like at subscribe para sa susunod na update. Paalam.